Dalawang kalakihan, pag youth 19 below, pero kapag feeder, ito na yung open. Required ba or asahan ba natin yung presence ng mga national team members dito sa feeder series? Lahat sila? Yes, ang maganda sa NSA, sa Philippine Table Tennis Federation, during last 2 weeks, nagkaroon tayo ng national selection. So kahit yung dalawa nating new member plus yung original member, lahat po sila in-entry ng ating president dun sa feeder. So lahat po ng national team ay kasama yung national coaches will be present sa event. How big is the national team na ngayon? Sir Ting? Right now, right now is we add 2. So how many now? 2 men's and 2 women's. So pito. 7 lang yung ating national team talaga, the elite. Oo. Men and women na yun, sir? Yes po. Talaga, medyo maliit. But of course, next year, mag-national selection kami, we will add 3. Okay. Slowly lang. Tama. And then, para makapag-focus din kami sa incoming SEA Games for 2027. Kaya, mas maraming national team member, mas competitive within the national team. Gano'n, Sir Ting, ka-helpful itong World Youth Contender? Kasi di ba 4 years na, no? Pang 4th year na to. Parang nakita ko noon, the very first, parang ang bata-bata pa nung ngayong elite natin na si Catherine Cruz. Tama? Okay? So, paano po talaga nakatulong yung hosting natin sa development ng mga atleta natin? Ang pakalaking tulong ng pag-host ng isang international event dito sa ating bansa. Numero 1 yung minimize ang gastos, makakalapang mo ng mga world caliber players. And then, sa murang edad, experience sila ng world-class event and world-class player. Kaya yung mga bata natin ngayon, compare sa nakaraan, ay napakalayo na po kasi hindi na sila nahugulan kung malalakas na kalaban or magandang venue na wala na kagad yung palo. Ngayon, they are so easy to perform when they in the table. And ito yung kapag naging national team sila, mas matibay na sila compare sa Yes. Sir Daniel, mga ilan pa lang mga Filipino participants dito, especially dun sa contender? Ang pinakamadami tayo, nasa 60 plus yung ating mga Pilipino. So, 60 plus. ito yung pinakamadami kasi host tayo. From different parts. First time, meron na rin entry from Puerto Princesa. Ayun, yun ang tanongin natin si Sir. Yun dapat ang sunod kong tanong kasi nakaka-4 na po na taon sa inyong lugar, may na-develop na ba tayo? Meron na rin. Yes, sir. Opo, alam niyo yung 4 na taon na yun, nag-donate po yung association nila searching ng mga tables, table tennis. At yun, nagbibigay namin sa mga schools. Yung mga bata, instead of playing yung mga MLM, Yes. nandun na sa ating pong covered gym and naglalaro na na-encourage natin maglaro. Ang kaganda po kasi sa table tennis, hindi masyadong magastos unlike other sports. Pati panglaro masyado talaga, hindi kailangan ng 6-footer ka, dito anybody could play na basta may skill mo. So, Attorney Greg, ilan na mula sa Puerto Princesa ang kasali? May isang team na rin po kaming sinabi. Wow! Hopefully, sana gumanda naman yung performance niya. First time po, first time. Yes, okay. What can we expect pala? Anong medal ang pwede natin i-expect sa contender at saka sa feeder? Last time, For the Philippines. yung first edition ng WTT Youth Contender, nag-champion si Catherine Cruz doon. So, first yan. Anong age division? Sa 19 siya, nanalo sa 19. Under 19 ngayon, sa feeder na siya. So, naabot kay Catherine Cruz yung pinakamataas na ranking ng Philippines sa WTT Youth, world rank 17. Kaso pagpasok niya ngayon sa feeder, nasa 300 plus na ulit. So, parang
medalya lang yan. Sisilang ka sa pakyan. At nung nanalo siya sa first edition ng Youth Contender sa Puerto Princesa, nag-champion siya sa US Open, sa WTA US, tapos tuloy-tuloy. Ang last achievement ng ating ng mga Philippine team natin is Indonesia. So, salamat sa Little Forum na i-promote natin ang ating mga players. Sir Lano, kami Indonesia,